Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. May mga anak kang go, get it, period. And I think that's the problem with a lot of parents. They don't actually know their kids. And human voice is the most powerful tool that we ever have. Mga kapatid, tandaan nyo to. Great people are like flags. Even if other people kept on pulling them down, they will keep going up. Nanay mo, magpapuan at kagandahan. Ang naging mahal mo, best friend. Letter N. N stands for knowledge. Oh my God, she's so intelligent. Knowledge. People just come and go, but only precious few remains. But fewer stays. That's why never allow anyone to be your priority while you're just their option. Alolo, yung puno naging monster. Naku, apo. Tumakbo na tayo. Asti. You know what? At the end of the day, everything that we do, we should enjoy, Mama. And we should have fun. Welcome back to The Game Changer, where we profile the visionaries and trailblazers who are reshaping the Filipino landscape. Today, we are joined by a man who has literally given a voice to the voiceless. He is an internationally awarded youth advocate, a veteran broadcaster, and the most recognized voiced artist in the country. He is the voice master of the Philippines, Pocholo Gonzales. So, Pocholo, you started your career at just 16 years old after winning a competition at DZMM. What was going through your mind as a teenager entering such a massive industry? Hello, first of all, great day, Gazi. Thank you for inviting me to your wonderful and great program. Yeah, I'm Pocholo De Leon Gonzales, also known as the Voice Master. So, I'm the man behind 1,000 voices. Yeah. Why man behind 1,000 voices? It's because almost 80 to 90% of voice talents in the Philippines, I'm the one who trained them. Trained Since them. 2005. So, sir, let's go to the process of training them. How do you mean by training them? What does training them mean? Okay, as you know, for the past how many years, you know, I mean, since voice acting started in the country, there's no school for voice acting. So when I started with radio station DZMM when I was 16, so I joined a voice acting competition. Out of 10,000 who auditioned, I'm the one who became the champion. And yeah, I started very young when I was still a student in the University of the Philippines, Diliman. So imagine, at age 16, I'm the youngest, and most of the people in the industry are like been there for how many years already. So iba yung dating nun eh. But those times, I know I'm good. I know I can not just compete with them, and parang kaya ko silang sabayan.
So, but the problem is there's no opportunity for us newbies. So, kung hindi ka part ng KKK, alam mo yung KKK? Paanong KK? Kapamilya, kapuso, kapatid. So, Ah, you have to be okay. part of the family during those times. Yeah. So, kumusta sir yung kalagayan nung voice industry nung panahon? Anong panahon na yon, it's thriving actually because wala pa namang internet nun, walang other means of entertainment maliban sa radio, TV, and movie. So that was in 1996. So when I started, I know, sabi ko, I can do it but I don't have an opportunity. Kasi parang the oldies don't want me to be in. Even I know kasi I had this experience na I was given a small part sa isang anime. Tapos sinabihan ba na ako hindi ako magaling at wag na lang akong mag-dubbing. So imagine a young boy at age 16 sabihan mo ng ganun. At ikaw veterano na dapat tinuruan mo yung bata. So sir, sa ngayon, sa experience nyo ngayon, ano yung definition na nga pag sinabi nating magaling sa voice acting? Well, basically, para sa akin, walang nagsimulang magaling. Nagsimula lang kaya gumaling. So for me, hindi yan dahil magaling ka. Ako kasi at the end of the day, what really matters for me is the attitude. Okay. So you've mentioned sir, a while ago, meron kang group, yung VoiceWorks. Yeah, actually, aside from my company, Creative Voices, I created a voice acting workshop called VoiceWorks since 2005. But in 2020, dahil sa pandemic, nag-start yung Certified Voice Artist Program or CVAP. Let's also welcome yung kasama niya from VoiceWorks, Sir Mac. From Yes. CVAP. Yeah. Hello, great day. My name is Mac Florendo, also known as the Voice of Magic. So, well, I learned about Pocholo through the program, Yeah. yung Certified Voice Artist Program. But before that, nasa media na rin. I was a producer and director sa mga networks. I'm a performer, nasa events na rin. Pero umabot ako sa time na, okay, I can write, shoot, edit. Nasa back din ako ng production. Pero hindi ko na-utilize yung voice ko when it comes to communicating. So I joined the program. Ayan yun nga na-mention ni Voice Master. More than the voice acting, yung prinsipyo kasi behind it. Hindi lang siya basta pagalingan ng boses. Pero yung, ano ba yung gusto mong ipahiwatig gamit yung experience mo, yung kwento mo, yung puso mo. Naging parang vehicle siya para ma-express mo yung sarili mo. And yun, yung prinsipyo namin, yung values namin, na-utilize kasi na-master natin yung boses natin. With your experience, Sir Pocholo, in these long years nitong sa voice acting, sa lahat ng karakter na boses mo, do you have a favorite voice that feels most like your own? Well, alam mo, for me, there's no such thing as feel like my own, but kasi voice acting is the art of becoming. So that you're not that character. You become the character. So yung sinasabi lang, voice acting is real acting. That's hindi yan totoo. So, kumbaga acting is fake eh. Pag umaarte ka rin, sakit ng ulo ko, di ba? Pang acting lang yan. Dapat hindi. Sa voice acting kasi, you should feel what you say. You should feel No? Hindi pwedeng parang binasa mo lang, binigyan mo lang ng boses o nilapat mo lang yung tinig mo dyan. Dapat bigay buhay. As in, heart, soul, and spirit mo nandun. Kaya pag pinanood mo siya, parang yung siya nagsasalita, hindi lutang yung boses. natural. Oh, kasi maraming dubbing ngayon, lalo na yung mga baguhan, sobrang lutang. Pag sinabi mo lutang, hindi nagsisync yung character, yung emotion, at yung pagka-character at tao nung binobosesan niya. Matanong ko lang, sir, itong voice acting, how do you, ano yung nagiging preparation dito? Siyempre, you need to study the characters. Yeah, actually, sa mga newbies, talagang yan ang kailangan gawin. Actually, bago ako magpa-dub, binibigay ko na yung buong script, panoorin yan, i-feel niyo yung karakter niyo, para pag nasa loob na kayo ng booth, hindi na kayo mahihirapang i-internalize yung karakter mo. Kasi ikaw na yung karakter. Kasi inaaral mo ko lang along the way. Pero for us, veterans, especially 30 years na ako sa industriya, tatanungin ko lang, anong meron dyan sa karakter niya. Alam ko na yan, hindi ko na kailangan siyang aralin. Kasi along the way, makukuha ko na agad eh. Like yung huli kong ginawa, yung Kaiju number 8. So ako si Kafka Hibino.
yung pagkakulit niya, yun yung gustong-gusto ko. Kasi ang malupit doon, mula sa pagiging weak, nagiging siyang monster, so nagiging powerful. Ano ginagawa ko dito? Naku, napakatanga ko naman. Bakit ako yung ganun? Yeah. Tapos, hindi ako papayag. Tapos hanggang sa, manda ka sa akin, ako ang Kaiju number 8! So, kita mo yung transition ng karakter niya. Doon pa lang sa, hindi lang sa boses doon sa pagkatao niya. Nararamdaman mo, nakulit ko naman. Di ba yung, kahit hindi mo panoorin niya, nararamdaman mo siya. Lalo na pag napapanood mo na yung character sa anime. Kayo po, Sir Mac, nagsisimula po kayo, meron po ba kayong distinct preparation on how do you study the script o kaya yung character? Well, yung base sa sinabi ni Voice Master, and sa programa namin sa CVAP, yung voice acting is the art of becoming. Dinaanan din naman namin yung aralin mo yung karakter. Pero pag nasasanay ka na, ano na siya pag pumasok ka sa loob ng recording booth, pag nakita mo yung karakter, dapat alam mo na, ikaw na siya tulad nung recent din na project namin, yung Gachiakuta, si Rudo, ako nagboses sa kanya. Siyempre napunta siya sa isang mundo na hindi niya alam. Kasi pag inaral ko siya before the project, parang may idea na ako sa mangyayari. Minsan hindi na siya nagiging authentic Pero kung sasabayan ko yung karakter na, bakit ako nandito? Sino kayo? So, mas natural sa akin lumalabas yung, nga, bago ko rin makikilala yung mga kasama ko. So, lumalabas siya. Kahit sabihin mong boses lang siya, ramdam na ramdam mo kapag ikaw yung viewer. Exactly. Yun, nasabi niyo yung voice acting is the art of becoming. So, why do you feel it was overlooked for so long in the Philippines? First of all, it was overlooked because you cannot see it. Kaya overlook, hindi ko nakita. Kasi we are just voices, but we are the most important element in any audiovisual. Tanggalan mo ng boses lahat. Kahit radyo, TV, movie, animation, tanggalin mo boses. Walang kwenta lahat yan. Kasi ang boses lang ang tao. Boses. Boses lang ang may emosyon. Boses lang ang nakikipag-usap, nakikipag-communicate. Sa boses ka lang magkakaroon ng relationship. So, sir, sa experience nyo, in these years of voice acting, how did voice acting evolve? Basically, akong may dahilan dyan. No? Kung wala yung School of Voice Acting ko, yung Certified Voice Artist Program at Philippine Center for Voice Acting or Voice Acting Academy Philippines, wala, old school ka pa rin. Ano ba? Hindi itong tamang gawin mo. Lagi na lang bang ganyan ang acting sa radyo? Hindi naman ganun makipag-usap sa totoong buhay. Ganito ba ako sasagot sa'yo? Na ang voice acting ay kailangan laging ganito. Laging may hinga. Hindi naman, di ba? Hindi natural. So how do Hindi you feel authentic. how do you feel the need to innovate? And paano mo na-identify, okay, innovate natin Actually, to? hindi lahat ng mga, like, for example, hindi, parang singer lang yan. Hindi lahat ng singer kayang kantahin lahat ng kanta. Pero pag professional singer ka, sobrang kaya mo lahat ng genre, sobrang galing mo na. Same as voice acting. Parang mga DJ, hindi sila magaling ng voice acting. Kasi para silang laging DJ. Yung, you're listening to your favorite radio station, this Yeah. is DWXL. Parang ganun. Tapos, pag nag-dubbing sila, ano mo si, manda ka sa akin, yung bagay sa'yo. Parang, Hindi tumutugma. ang tawag dyan, DJ syndrome. At meron ako dating partner, ganun yung acting. At hanggang ganun pa rin siya umacting. Kasi DJ siya So sir, paano nyo kaya, for example, itong meron kang school nitong voice acting, kapag may ganong syndrome yung voice actor, anong nagiging paraan, solution nyo sa mga ganon? Well, ako basically, pag hindi ka nag-unlearn at lagi yan na lang yung feeling mo magaling ka, hanggang doon ka na lang, hindi ka mag-grow no, bilang voice artist. Kasi magkaiba ang voiceover sa voice acting. Yung voiceover, sila yung narrative lang, yung iisa lang ang tunog, yung parang Creative Voices Production specializes in custom audio for animation, messages on hold, voicemail systems, websites, multimedia, podcasting, and radio commercials. So may cadence na pare-parehas. Yan yung mga na-AI. Kasi merong, may kumbaga pattern. Kasi ang AI is pattern, recognition yan, data yan. So kahit anong gawin mo, iisa tunog niyan, wala. Ma-AI ka, lalo na ngayon, we are into artificial intelligence. Pero voice acting, wala. Paiba-iba yan. Iba ang nuances, iba ang
cadence mo, yung prosody mo, 'di ba? Like ako, the way hindi mahirap i-AI yung pagsagot ko sa kasi alam mo yung voice acting kasi ay art of becoming yan. 'Di ba? Parang doon makikita mo agad yung diferensya kung paano ako makipag-communicate. Ganun din sa voice acting. Kasi ang matitira na lang sa mundo ng voice is dubbing. Tsaka mga radio drama, voice acting. The rest will be magiging automated yan. Kaya kopyahin na ng artificial intelligence. And especially ngayon, mas magaling na nga yung AI pagdating sa tao. Sir Mac, kayo po, nung nagsisimula kayo, paano nyo na-overcome tong mga ganitong syndrome? Nasabi nyo kanina, galing din kayong production. Yes. So, ano yung naging, kumbaga, solution nyo o kaya yung, paano nyo siya na-overcome? Yeah. Well, sa mundo ng dubbing, no, specifically, ano siya very important na marunong ka makinig. Makinig ka sa material, makinig ka sa director, makinig ka sa sarili mo. Kasi kung hindi ka nakinig, meron kang sariling atake, walang mangyayari. Yun nga sabi ni Sir, kung nanggaling ka sa pagdi-DJ, di ba, nanggaling ka sa hosting, tapos yun ang mindset mo, pag nilagay ka sa loob ng dubbing, ang hirap i-unlearn. Ang dami kong na-meet na ganun Magaling silang mag-voice over sa mga ads. Hindi nila kayang umacting talaga. So, you have to really unlearn, bitaw lahat, start from zero, tapos makinig ka lang. Kung sino yung karakter na binigay sa'yo, yun lang yun, wala nang iba. Wala nang, kahit nga yung sinasabi kanina, kailangan pa bang i-internalize o aralin? Kasi pag inaral mo sa bahay, nagkakaroon ka ng sariling atake. Pagpasok mo sa booth, iba pala yung gustong ibigay ng direktor. Di natatali ka dun. Dun nagkakaroon ng away. Gulo na, nasasayang yung recording time. So, waste of time siya pag nasa trabaho na. Tsaka pag matigas ulo mo, either you do or you don't. You go home or you, di ba, do your best. So, sir, you've worked with a lot of voices, yung mga actors, And in 2005, you founded Creative Voices Production. So, what was the game-changing moment that made you realize you needed to start your own school? Ayun, ang gandang tanong yan kasi pag yan ang tinanong, talaga maraming tatamaan yan. Maraming masasaktan, no? At maraming mga magigilty. Kasi, again, sinabi ko nga, sa tagal ko na nagsimula since 96, napakahirap pumasok sa mundo ng dubbing kung wala kang kakilala, kaibigan, kamag-anak. But there's a lot of people who are interested, who has these talents ng voice acting. Pero wala silang opportunity kasi walang opening doors walang school Parang ang daming mga di ba, parang kumpanya, wala namang university para magturo kung anong need. So when I went to the US, nag-train ako nung 2003 sa Hollywood, then sa Disney. Nakita ko, why would I not do it sa Philippines? So in 2005, I established yung una ko pang company, yung Universal Production. Doon nagsimula yan. It was October 25, mas nauna yon, mga January of 2005. But in October 25, 2005, doon ko in-establish yung Creative Voices Productions. And then, nagsimula na yung Voice Works doon. Kasi in-open ko yung doors kasi director na ako sa ABS-CBN. Which is part din si Sir Mac. Wala pa siya noon, bata pa yan. So, I was the youngest director. Kasama ko pa nga sila Direk Alan noon. Sila yung mga dubbers ko noon nung nagsisimula ako as director. So sir, that is 2003 tap? 2005 yung tinayo ko yung company ko. Okay. So doon din nagsimula yung aking directing. Kasi bago pa yan, actually nagsimula talaga ako kay Joey Galvez sa radyo, yung DZMM. So after that, since meron silang grupo na sila-sila lang, hindi ako napasok at gumawa akong paraan para mag-audition sa ibang director na ang tanging nagbigay talaga sa akin ng opportunity to be a dubber, si Danny Mandia. So siya yung kauna-unahang talaga naniwala sa akin. At sadly, nawala na siya. Pero ang kagandahan, bago siya nawala, dahil nawala na rin siya ng work noon ako din ang nagbigay sa kanya ng trabaho. Since meron na akong kumpanya, ako yung nagbalik sa kanya sa mundo ng dubbing. At ipinangalan ko sa kanya yung isang studio na Danny Mandia Dubbing Booth. So, at ipiname ko pa nga yung mukha niya dun sa aming studio. At kasama rin si Direk Alan doon, no? Napakaganda kasi ng experience. At yung pagbibigay bang recognition doon sa taong nagbigay sa'yo ng
ng oportunidad. At, alam mo, ako naniniwala ako sa salitang utang na loob. Kasi maraming tao galit dyan eh. Hindi ko maintindihan eh. Maraming tao, sumikat, nakilala. Abay, hindi kinalimutan na yung mga taong tumulong sa kanila. Sila lang ang magaling. At ang feeling nila, magaling ako eh, nakilala ko. You know, you can only connect the dot backwards. So kung lahat na historically, lahat yan, pag binalikan mo, nakakonekta yan sa mga taong tumulong. So sir, matanong ko lang, paano yung naging transition from nag-aaral mag-voice acting to directing? Alam mo yung pag-aaral ng voice acting, ano yan eh, para sa akin, hindi ko siya inaral kasi gusto ko siyang aralin. Inaral ko siya kasi gusto ko siyang maituro. Di ba? Okay. Kasi kung hindi ka mag-aaral, anong use nung kung paano ka matuto at paano ka matututo kung hindi ka mag-aaral at paano ka magtuturo kung hindi mo inaral? Okay. Hindi ka pwedeng magturo kung wala ka naman. Marami kasi dyan nagtuturo lang for the sake of kumita. Experience ko. Ako nag-aral talaga ako. I have 200 books about voice acting. Binili ko pa sa US yan. I mean, that's the truth, no? So that's why I wrote my own book, yung gusto kong maging voice talent. Imagine, out of 10,000 books, nanalo siya ng National Book Awards as best book for professions noong year 2017. Not because I want to write a book for myself, but I want to write a book to teach people. Diba? Okay sir, pag-usapan natin yung pagpanalo natin sa National Book Award, and we're just getting warmed up with the Voice Master. Up next, we dive into how Pocholo is democratizing the industry through VoiceWorks and his mission to make the Philippines the center of voice excellence in Asia. Don't go anywhere, the Game Changer will be right back. 2025 was a meaningful year for Bingo Plus Foundation. As our purpose grew, it was time for a new chapter. Introducing DigiPlus Foundation. Education is the bridge to opportunities. Through the Future Smart program, we empower learners and educators nationwide. At DigiPlus Foundation, we multiply learning for a better future. Healthcare should come with no barriers. Kalusugan Plus delivers medical missions, and Embrace Plus mental health support, which empower every Filipino through compassionate and accessible healthcare. At DigiPlus Foundation, we multiply healing. One patient, one community at a time. Every dream deserves a chance. In Wish Plus, we grant wishes, empowering individuals, families, and communities together with their partners. At DigiPlus Foundation, we multiply hope, dignity, and possibilities. Disasters don't wait. Through the Bayanihan Plus program, we mobilize immediate response and recovery efforts. At DigiPlus Foundation, we multiply the spirit of Bayanihan across the nation. DigiPlus Foundation is committed to delivering on our promise to bring help within everyone's reach. When support becomes accessible, impact doesn't just grow, it multiplies. Madali pa mag-cash in sa Bingo Plus? Sa Bingo Plus. Official partner na namin ng Bayad Center. Easy! License ba yun ng Pagcor? Sa Bingo Plus. Kaya responsible gaming lagi. Ang fun! Gaming? Na may insurance? Sa Bingo Plus. Sa PhilFirst, insured ang wallet mo ng 1 million pesos. Safe nga! Talaga namang... sa Bingo Plus. Partnered with Bayad Center, licensed by Pagcor, protected by PhilFirst. Sa Bingo Plus. The best players succeed because they set boundaries. Every great athlete wins with control. Always have a game plan. So we're back. Sir Pocholo, your school, the Philippine Center for Voice Acting, has produced 90% of the industry's current talent. Did you ever imagine such a massive takeover?
Alam mo, yun nga ang gusto ko may takeover na. Kasi kung palaging sila yung naririnig mo, like sa mga radio drama, wala man lang pagbabago, no? Hindi man lang binigyan ng pagkakataon yung mga bata. Eh, anong next generation? Pag namatay na lahat yan, sinong susunod? May ipapasa. Sino yung, alam mo yun, yung artistry kasi, tandaan mo, same as any art, painting, sculpture, or any, like singing, dancing. Sabi, pag namatay na yung nagsimula niyan, sinong susunod? Eh, hindi mo pinasa, madamot ka eh. And that's what industry is, until now. Kaya nga galit sila sa akin, ako na magsasabi, I'm the most hated voice talent daw, and dubber. Bakit? Sinusuka daw ako ng industriya. Bakit? Because I teach. Yun lang ang reason. Kung wala naman akong tinuruan, kaya nga voice master, voice teacher. Kasi ang katwiran nila, mawawalan kami ng trabaho dahil sa'yo. Talaga ba? O baka dapat magturo, lalo akong magturo para mas dumami oportunidad. Di ba? Nagets mo yung punto ko. You've mentioned, sir, about the artistry. Segue ko lang, meron kasabihan na sa art, walang tama o mali, pero may pangit at maganda. Exactly. Do you believe paano to nagiging applicable sa voice acting? Ay, napakadali. Dalawa lang ang ano ko dyan. Unang-una, pangit ka, anong klase? Mukha o ugali? Di ba? Wala naman pangit sa acting eh. May pinabagayan kasi yan. Pero kung pangit ugali mo, hindi na nababago yan kahit anong gawin natin. Walang tao nagbabago. Lumalabas lang ang totoo. At yun ang importante sa akin. Hindi ka tatagal sa akin. Yung ugali mo, makasarili ka na, ganid ka pa, at wala kang utang na loob. Greedy, selfish, and ungrateful. But in our group, yung Certified Voice Artists, we create a culture of sharing, giving, loving, and caring. Pag madamot ka, ikaw mawawala. For sure. Kasi sa mundong ito ng pagiging sakim at makasarili, kita naman yan kahit saan, lalo na sa gobyerno. Eh ano, saan tayo lulugar? Bilang tao. So sa artistry, doon ako bumabawi. Like ako ngayon, ang boses at mukha ni Dr. Jose Rizal. So yung gusto kong sabihin, si Rizal ang nagsasabi. Kasi kung buhay si Rizal ngayon, anong sasabihin niya? Na namatay siya para sa bayan, para magnakaw lang ang kapwa niya Pilipino? At busuhin at mang-api yung mga leader ngayon na Pilipino na kundi dahil sa kanilang buhay na inalay sa bayan, magkakaroon ba tayo ng kalayaan? So yan yung isa sa mga sinasabi ko. Ang tawag dyan is creative resistance. Creative resistance. So you have to be creative enough. Parang ibalik yung, kumbaga parang pagsusulat ng Noli Me Tangere at El Filibusterismo ng pluma, na ngayon ang bagong pluma ay ang artificial intelligence. At ang boses natin. So sir, meron bang epekto yung pag embody ng character sa daily life natin? Siyempre, you've mentioned na balikan ko lang, voice acting is the art of becoming. So, is there an effect na minsan nagugulat ka yung iba na pala yung karakter mo kasi na-embody mo masyado yung ginawa? Alam mo, ang tawag doon, kumbaga bipolar ka na pag ganun. Pero in kidding aside, no, ako naniniwala, you become, you believe you are. I become, I believe I am. So, kung ano paniniwala mong ikaw yun. Kasi ikaw lang yun. Dahil, first of all, kung hindi mo kilala ang tao, either kung ano yung acceptance mo sa sinabi niya, positively or negatively, ikaw yun, hindi yung tao nagsabi. Like, ngayon, may mga nanonood, maybe parang ang angas naman ito, or ang galing naman ito, or nakaka-inspire siya. Depende sa pagkatao mo. Kasi ikaw yung nag-a-accept eh. Same as religion. Kung ano yung paniniwala, kung ano yung sabihin ng kung sino mang mga religion dyan, depende kung sino ka, kung saan mo siya tatanggapin. So, ganun din sa mundo na ginagalawan natin ngayon. Like, halimbawa, ang tingin ng ibang tao, ang gulo-gulo ng Pilipinas, ang pangit-pangit sa Pilipinas, pwede mo siyang tignan sa ibang paraan na para sa akin, mas maganda pa rin ang Pilipinas kaysa sa ibang bansa. Kasi ito ang bayan ko, dito ako pinanganak at dito ako mamamatay. Pero gusto ko lang din makita at makumpara ang Pilipinas. Sana balang araw, di ba, maging maayos ang sistema at ang mga ugali sa gobyerno. Eventually, magiging okay din tayo kasi lahat naman ng bansa nagsimula sa wala. Parang ganun. You founded the Voice of the Youth Network, or VOTY. Why is it so important for young Filipinos to have a seat at the table in media?
Yeah, number one, nung ako tinayo ko yung Voice of the Youth, I was 16 years old. So I had my first radio show sa DZMM, yung radyo-radyo. So I saw the potential of giving youth the voice sa issues na nakaka-affect sa kanila. Kasi during that time, matanda lang pwedeng magsalita. At ang matanda lang ang pwedeng magsalita para sa bata. Hindi naman pwedeng ganun. Pakinggan natin ang tinig ng kabataan. Voice of the Youth is about encouraging every Filipino youth to believe in themselves in creating positive social change. So kung wala kang ganong principles na inspire, inform, involve, and empower the Filipino youth, true Filipino youth din. Di ba? Like ako, bata ako, nag-travel ako ng bata. Kasi si Jose Rizal, bata rin nung nagsimula. So si Rizal ang naging, kumbaga, icon ko kung paano ko ginagawa, lahat ng ginagawa ko ngayon. Dahil nakakahiya kay Jose Rizal na nagawa niya yon na wala siyang kalayaan, walang teknolohiya, at wala man lang mga transportation system, pero nalibot niya ang buong mundo ng 3 beses. Tapos ikaw, meron ng budget airline, hindi ka pa makaalis ng Pilipinas. Kasi ang iniisip mo, pera lang, kailangan mo ng pera. Hindi, si Rizal wala namang pera, pero kami, lalo na, meron kaming foundation ngayon, yung Phil Global Youth Foundation. Ang Phil Global Youth Foundation, pupunta kami sa iba't ibang bansa para encourage sa mga half-half o yung mga taong may, kumare, Filipino-American, Filipino-Canadian, Filipino-European, na bumalik sa Pilipinas para mas maintindihan nila ang pagiging Pilipino. Di ba? Yan ang problema, yung tinatawag na diaspora. Yung pagkakaroon ng, wala kang sense of, kumbaga, identity. Yan ang pinaka-problema ng mga half-half ng mga Pilipino. So ngayon, mas tanggapin mo maging Pilipino ka kasi ikaw, makakatulong ka sa Pilipinas. Kung nasa Amerika ka, wala ka na magagawa dyan. Amerika na yan eh. O nasa Japan ka, o nasa Korea ka, o nasa Europe ka. Bumalik ka ng Pilipinas, intindihin mo ang lingwahe, kultura, o bakit tayo ganun, at ikaw yung makakatulong. Yun, at dadali namin sila sa Pilipinas para magkaroon ng culmination or mga, kumbaga magkaroon sa mga engagement sa mga kapwa Pilipino kasi hindi nila maintindihan ang pagiging Pilipino at yan ang problema nila pagdating ng panahon na hindi nila alam kung ano nga sila kasi half-half nga sila. Ikaw, Sir Mac, how do you feel na yung state o kaya yung status ng youth dito sa voice acting ng media as your, para sa experience mo? Gusto ko lang din i-share na kami ni Voice Master, siguro 5 to 6 years na kami magkasama. So lahat ng nabanggit niya, from voice to prinsipyo to AI to Phil Global, magkasama kami. So talagang align kami. Even with yung prinsipyo na galing pa kay Jose Rizal, dyan talaga kami nagmamatch. At a young age, na nagkaroon din tayo ng opportunity to study abroad. So yun nga, yung may nakita na kami nung bata pa kami, whether si Jose Rizal yan o opportunity to be abroad. We were blessed and we're grateful for all the experiences that we have experienced. Kailangan lang talaga siya ibalik dito sa Pilipinas kung saan siya kailangan. Even for me, I founded a number of initiatives din. So I started Food Rescue in the Philippines. Ito yung resource sharing. So lahat ng mga sobrang pagkain na hindi naman na-utilize, kung pwede pa, ibigay natin sa mga nangangailangan. Same thing with Gamit Rescue. So we also founded yung Gamit Rescue. So give anything material that inspires and transforms. Same thing lang yan sa talent natin, sa kaalaman natin, sa AI na available ngayon. We have to make use of the available resources eh. Kasi pag hindi, sayang lang yan. Diba, dadaan yung panahon na tatanda rin tayo. Mas bata ka, sir. Pero yan yung kailangan eh. Diba? Nandiyan na sa harap mo yung oportunidad. Sabi nga ni sir, si Jose Rizal nga, wala eh. Tayo, nandyan na, hindi pa rin natin alam yung gagawin. So we're coming together, si Voice Master, lahat ng partners namin, si Birch, kasama din namin yan. So ito yung mission namin. So hindi lang siya about voice acting alone, but it's really coming together. Lahat ng magagaling na Pilipino na merong ma-share, whether talent, knowledge, or skills. It's about time. We need to change the game, kumbaga. Okay, Sir Pocholo, you've written a book. Your book, Gusto Kong Maging Voice Talent, won a National Book Award. Balikan natin. What is the one secret in that book that every aspiring artist should know? Again, lahat tayo may boses. Maliban, kahit ang pipi, may boses yan. Ito yung kung paano natin gagamitin yung boses natin para mabago natin yung sarili natin at mabago natin ang buhay ng ibang tao. Yun ang pinaka-power. Yung mensahe din sa libro. Nabasa mo rin, sir? Of course.
Well, kung magkakaroon kayo ng kopya ng libro, which is sobrang hirap na makakuha ng libro na yun, basically, it talks about Pocholo's journey. Okay. And it's something na lahat ng tao makaka-relate eh. Yung nakwento niya yung lahat ng kwento niya ngayon sa show na to, simula na nagsimula siya, yung struggles ng pagiging bata na wala namang kakapitan o sinong tutulong sa kanya. But siya na yung tutulong sa sarili. Actually, tayo lang din yung tutulong sa atin. Of course, you have to team up with people, with the right people, with the right intentions. Ganun. Whether bosses yan, o talent yan, o kaalaman yan, you just have to make use of it. Bosses mo na yan eh, di ba? Just master it. So in the perspective of a reader, syempre, you're also close with the author. Ano yung naging realizations mo, knowing the author as well, when reading the book? Ano siya eh, parang sa akin, meeting Pocholo, even before reading the book, sabi ko, ito na yung hinahanap ko eh. Matagal ako naghanap ng mentor or sino mag-guide sa akin, or yung, alam mo yung kuya, kapatid, yung, may ganun kang hinahanap eh, as a guy, as a man, parang brotherhood eh. So kung meron kang ma-meet na ganung klaseng tao, huwag mo nang bitawan yun. And masaya ako, kasi actually si kinikwento ni Voice Master, wala siyang ganun nung nagsimula siya. So ako, I'm grateful for having that life opportunity na magkaroon. And hopefully dumami pa kami, lalo na yung mga tamang tao. Kasi marami tayong magagawa na tama din. So, sir, nung nagsa-start ka, in relation dun sa being a student, how do you identify the spark in a student who comes to you with no experience but a lot of passion? Yan, oo. Unang-una, I always look at that person na ako eh. Kasi ganun din ako nung bata. I'm looking for a hero but I cannot find one. I'm looking for a savior but no one is coming. And I've realized that person is my future self. So sabi ko, what if I become his future self muna and guide him along the way and share my principles, ideals. Kasi ang isang gawaing walang prinsipyo ay walang kwenta. So kailangan hindi lang dahil may pera dyan, dahil gusto mo sumikat o gusto mong makilala, gagawin mo lahat eh. Hanggang sa dulo makasagasa ka na ng iba. Dahil ayaw mong makilala sila. Kasi may ganun akong experience. Alam ni Alan yan at may mga tao talaga na gagawin lahat, apakan nila lahat para lang sila yung mapansin at makilala. At ayoko ng ganun. At yun ang iniiwasan ko. Kahit minsan yung intention, mas mahalaga pa yung motibo at diba, depende kasi ang tao eh. Sa simula, mabuti, mabait. Pero sa dulo, pag nakuha na, abay, doon na lumalabas ang totoong ugali. So, yun. Para sa akin, napaka-importante talaga na you have a culture, attitude of gratitude. Kasi ang taong marunong tumanaw ng utang na loob ay ang taong makakarating din sa mga paruroonan niya. So, Mac, ikaw, nung nag-start ka, sa sarili mo naman, how did you identify na, ito yung spark ko and this is what keeps me going? Well, nung pumasok naman talaga ako sa voice acting, hindi ako interesado sa voice acting eh. Parang ano lang eh, parang okay, this is something I can learn, I can utilize kasi boses ko na to. Pero more than that, yung naturo nga na prinsipyo, yun lang talaga yung nagpapastay sa akin. Kasi maraming magaling eh. Parang talent gets you in the door, pero yung attitude mo, dyan ang magsasabi kung tatagal ka talaga dyan. So, yun lang siya, you just have to be authentic no, sa lahat ng gagawin mo kasi kung hindi, lalabas at lalabas yung bao. Eh. Meron bang time na kinonsider mo like napapagod ka na and then the spark made you continue? It's really your purpose. Di ba? Ano ba yung purpose mo talaga? Bakit ka nandito? Kasi kung pera lang dahilan kung bakit ka dito, may pinto naman pwede kang lumabas. Eh. Pero kung gusto mong ma-surrounded ka with people with real intentions para tulungan ka, di ba, magbago buhay mo, di ba, matulungan sarili mo, andito kami. Di ba? Hindi mo naman kailangan maglabas ng maraming pera, maging totoo ka lang. Yeah, kasi ibang tao binibili yung loyalty para lang masabing, alam mo yun, marami siyang kaibigan. Pero ang totoong taong mabuti, yan yung ang nananatili rin sa kanya, yung mabuti. We've talked about the past and the present. When we return, we look toward the future. Pocholo tells us about the Pochology Academy and how he's preparing the Philippines
for the era of AI and global competition. You're watching The Game Changer. 2025 was a meaningful year for Bingo Plus Foundation. As our purpose grew, it was time for a new chapter. Introducing DigiPlus Foundation. Education is the bridge to opportunities. Through the Future Smart program, we empower learners and educators nationwide. At DigiPlus Foundation, we multiply learning for a better future. Healthcare should come with no barriers. Kalusugan Plus delivers medical missions and Embrace Plus mental health support which empower every Filipino through compassionate and accessible healthcare. At DigiPlus Foundation, we multiply healing. One patient, one community at a time. Every dream deserves a chance. In Wish Plus, we grant wishes, empowering individuals, families, and communities together with their partners. At DigiPlus Foundation, we multiply hope, dignity, and possibilities. Disasters don't wait. Through the Bayanihan Plus program, we mobilize immediate response and recovery efforts. At DigiPlus Foundation, we multiply the spirit of Bayanihan across the nation. DigiPlus Foundation is committed to delivering on our promise to bring help within everyone's reach. When support becomes accessible, impact doesn't just grow, it multiplies. Madali pa ba mag-cash in sa Bingo Plus? Sa Bingo Plus. Official partner na namin ng Bayad Center. Easy! License ba yun ng popcorn? Sa Bingo Plus. Kaya responsible gaming lagi. Ang fun! Gaming? Na may insurance? Sa Bingo Plus. Sa PhilFirst, insured ang wallet mo ng 1 million pesos. Safe nga! Talaga namang... Sa Bingo Plus. Partnered with Bayad Center, licensed by PAGCOR, protected by PhilFirst. Sa Bingo Plus. The best players succeed because they set boundaries. Every great athlete wins with control. Always have a game plan. We're back at The Game Changer. So, Pocholo, you launched Pochology Academy as a school of life. What life skills do you think are missing from traditional education today? Wow. Nice question. Una-una, educational system is passé. Obsolete na talaga yan ever since. Kasi alam ko sa sarili ko dahil naging estudyante ako. Sabi ko, why we all studying something we don't want to learn? For example, math. Bobo nga ako sa math. Bakit ako magmamat? Eh di tutukan ko na lang yung bagay na gusto ko. So interest-based curriculum dapat. Kasi people will only be happy when they're learning something they love. Sino ba matutuwa na mag-aral ng isang bagay na alam niya nang bagsak na siya, ayaw niya, pero napipilitan siya, kailangan niya ipasa dahil part siya ng curriculum. Part siya ng kailangan mong ipasa para lang masabing pasado ka. Di ba? Eh di kung yan magaling sa art, tutukan mo na lang yung art, dun mo na siya ilagay. Bata pa lang, dun na siya. Kasi sa dulo, useless naman lahat eh. Focus na tayo. Because a lot of people will waste their time. At early young age, kahit 15, 14 years old, kaya niya nang gawin yan eh. Nung araw naman, walang ganito. Eh. Bakit? Ang nag-establish lang naman ng mga ng educational system na yan, yung mga taong mga kumpanya na naghahanap ng mga magiging alila at alito nila, di ba? So, what would you say naman, sir, doon sa sabi nila, even you don't know when you need it. So, well, again, lalo na ngayon, how will you not know anything that there's artificial intelligence na? Na yun dapat arali mo ng ilang taon, instant, pwede niya nang sagutin. Kailangan mo pa ba ng libro? Hindi na. Di ba? Babasahin mo yung buong libro. Ano makukuha mo dyan? Sige nga, kahit sino katanungin mo, ilan % ng binasa mo sa isang libro ang kaya mong ipaliwanag sa akin ngayon?
Yun yung point. Because right now, hindi to pagalingan o patalinuhan, pabilisan na ngayon. Kung mabagal ka, hindi mo kayang i-accept ang change, huli ka na at never ka na makakahabol. Especially now, with the advent of technology called artificial intelligence. So let's get to that AI. So with the rise of AI-generated voices, do you see technology as a threat or a tool for the future of voice acting? Okay, first of all, saan ba nanggaling ang salitang voice acting? Bakit nagkaroon ng recording? I mean, nagkaroon ng audio. Anong kaibahan ng audio sa sound? Alam mo? Ang sound, kung ano yung naririnig mo ngayon. Ang audio, kung ano yung nakarecord ngayon. Yun ang kaibahan. Di ba? Importante kasi yan na ang boses natin ay naire-record para maging kasaysayan. Kasi nung mga panahon na ang kasaysayan ay kwento lang at hindi siya nakasulat, nawawala, namamatay. So, kailangan mo na may sulat tulad ng Biblia. Kung walang Biblia, walang Kristyanismo. Ganun lang kasimple yun. Ikaw, Mac, what do you think dito sa AI para sa voice acting, itong pag-usbong ng AI-generated voices, do you think it is a blessing or a curse? Yung AI voice, no? Kasi ang mga nagre-reklamo lang naman dyan, yung mga nagboboses eh. Pero yung end user, ano bang kailangan nila? Kailangan lang nila ng impormasyon. Kailangan lang nilang ma-entertain. Whether it's a real person or not, nasosolve ba yung problema ko? Tatawag ako sa internet, nawalan ako ng internet. O, tatanong yan, ano bang pangalan mo? Anong account number mo? O sige, aayusin natin yan. Whether tao yan, or robot, or chatbot, basta mabigay yung dapat, yung nangangailangan. Yun lang naman yung importante. So again, yung sa AI voice, ang nagre-reklamo lang talaga dyan is yung voice artist. So it's a message for them that they have to adapt. No? Pwede silang magreklamo ng magreklamo, pero kung ang demand ng buong mundo is just the information and the solution, so kailangan nilang mag-isip. So sir, you've mentioned a while ago na punta ka sa ibang bansa to study. So you've also represented the Philippines on global stages, like yung The Voice Convention in California. Yeah. So how does Filipino voice talent stack up against the rest of the world? Okay, basically again, pag pinag-usapan mong boses, hindi lang naman yan Tagalog or English, it's the world, no? Especially nowadays, meron tayong Netflix na, like kami, nagdadub kami ng mga anime, no? Yung Kaiju Number 8, Solo Leveling, My Hero Academia. Pinakasikat siguro yung The Amazing Digital Circus. Ako yung director nun sa Tagalog. So imagine mo kung walang representation ang Filipino voice, di English lang ibang language. That's the importance of dubbing. But again, we're now into artificial intelligence, which is in 2023, 11 Labs, which is the #1 AI company in the world, contacted me to create the data sets for Filipino languages. So ako halos ang 80% to 90% na boses ngayon na ginagamit sa mga TikTok, Instagram, Facebook. Tsaka mapansin mo, pamilyar yung boses ko, yung mga, kahit yung mga narrative na, ang creative voices ay nagsimula noong 2005. Sa boses ko yun. O kaya, may problema ka ba? Huwag mag-alala. Narito ka, nako, para tulungan ka. So, ginagamit ngayon yung boses ko na yan. Kahit sa Baclaran, sa Quiapo, sa Divisoria, bili-bili na, 3 for 100. Imaginein mo yun. So, naging, ang tawag dyan, na-democratize ko na. Yung dating napakamahal. Dati dadaan ka ng ad agency, dadaan ka ng mga recording studio. Ang mahal-mahal niyan, million pa nga ang binabayad ng ibang mga, ang tinatawag ng mga advertisers dyan. Ngayon, maniwala ka, merong isang mabanggit ko lang, may nagsabi, "Uy, ikaw ba boses ng MX3? Hindi ko alam. Ni-record mo to? Hindi. AI ko yan. So, ibig sabihin, ganong kataas ang value ng boses ko para gamitin sa commercial ng kung sinong mga produkto yan na dating dumadaan sa mga ahensya at mga recording studio at kailangan pang magpa-audition. Ibig sabihin, ganun kaganda yung boses ko para gamitin nila sa radio ad na wala namang batas na nagsasabing bawal ang AI voice sa radyo. Ang Pocholo, ask ko lang, yung
sa kabila ng mahabang panahon itong evolution ng voice acting, where does the Philippines stand sa ngayon? Alam mo, again, we are not just Filipino, but we are global citizen. So it doesn't matter kung Tagalog o English, as long as you know how to communicate. It's all about message. No? Kaya nga kung mapapansin mo, kahit pag Tagalog, English ako sumagot, hindi mo na napapansin eh. Kasi accepted na natin ang bilingual na tinatawag. But eventually, the world will understand. The most important is how we translate those messages into our own life. Kung ano yung mensahe na gusto mong iparating. And it's all about communication process. Ang importante sa akin, for example, ngayon, I'm doing a lot of podcasts, especially AI Talks with the Voice Master. Ano akong show about artificial intelligence. So, ang battle cry ko, AI para sa masa. So, etong masa kasi, hindi, ang tingin nila, ang AI pang mayaman lang, pang techie lang. So, ngayon, sabi ko, hindi. Ito ay para sa lahat. So, kasi kapag hindi ganun ang mindset mo na, ay, pang mayaman lang yan. Parang sinabi mo, ay, sila lang ang pwede magkakotse, kami hindi. Baka lang ako, kaya bisikleta na lang. No. You have the opportunity to use Lamborghini now. Kasi hindi naman siya, hindi siya, kumbaga, tangible. Intangible siya. So, it's just a cloud. Hindi siya nakikita, hindi siya nahahawakan. Pero, something na everyone can use. Unlike before, in history, ngayon lang nangyari na nagkaroon ng oportunidad na magkaroon ng level, kumbaga magkaroon ng oportunidad ang lahat ng tao na hindi na usapin kung anong pinag-aralan mo, saan ka nag-aral, mayaman ka ba o mahirap ka. Ito na yung oportunidad mo para gamitin mo yung talento mo, vision mo, creativity mo, para maipakita mo kung ano ang pagiging tao mo o ano yung vision mo o ano yung purpose mo sa buhay. So, Cholo, let's talk about yung Microphone Club. What is it all about and why should professional voice users use it? Actually, yung Microphone Club, ngayon na, siya na yung CBAP. Kasi yung mga Microphone Club na yan, dating hosting group lang naman, mga host. So, pinag-isa ko na yan. Naging Certified Voice Artist Philippines na siya ngayon. At kami ang nag-start ng Voices Con, yung kauna-unahang voice acting, voiceover, and hosting training, paggamit ng boses sa buong Pilipinas since 2020. Na may gumaya na nga eh. Pero ang original niyan, Voices Con talaga. Galing yan ng Creative Voices. At international to hindi lang Pilipinas. So finally, Pocholo, what is the ultimate legacy you want to leave behind for the Voice Master brand? Well, all of us is a voice master if we will use our voice to create positive social change. Hindi naman ako yung voice master lang eh. Pag sinabi mong master is teacher. No, anyone can teach as long as the principle of inspiring, informing, involving, and empowering the Filipino, especially using your voice. And we always put God first on whatever we do, which is, sabi ko nga, our voice is a gift from God. And how we use it, that's our gift back to God. So kahit wala na ako sa mundo, sabi ko nga, may mga, si Harlem Ferolino is the voice master of Mindanao. May mga gano'n na, hindi naman akin yan, it's just something na ginamit ko as a brand. Para mas madaling, kumbaga sa produkto, parang ang McDo Jollibee, di ba madaling tandaan kaysa Pocholo Gonzales. Kasi ayoko maging personality-based siya. I would like it to become principle-based. And, di ba, kailangan siya, purpose-based talaga yung ginagawa ko, hindi lang dahil may pera dyan, gusto kong makikilala kayo. Hindi, gusto kong makilala ang Pilipinas na isa tayo sa world class na mga artists, especially as a voice artist. Once again, we're with the Voice Master, Pocholo Gonzales and Mac. Thank you for joining us today, whether you're using your voice to entertain or to empower. Remember that your story is the greatest script you'll ever write. I'm your host, and this has been The Game Changer on DATV. See you next time.